What's up guys? Good evening. Ayan guys, meron na naman tayong tutunghayan na panibagong groundbreaking na naman ng Maynila na pangunahan ni Francisco Isko Moreno Dumagoso, ang ama ng city ng Manila. So ayan guys, itong building na ito ay isang 4-story building for the Manila Council Scouting Center of the Boy Scout of the Philippines. So ayan na, 4-story na naman guys, na isipin mo, walang tigil ang proyekto ni Yorme ng Maynila, tuloy-tuloy kahit may pandemya. So panoorin natin to guys, at isang maganda dito yung yung napakagandang speech na naman ni Yorme. Kaya panoorin natin guys, talagang mamamangha tayo sa kanyang mga talumpati tungkol dito sa groundbreaking ng 4-story building ng Manila Council Scouting Center of the Boy Scout of the Philippines. So tara guys, panoorin natin. Let's go! And guys, welcome back. Samahan na natin, panoorin na natin ng arrival ni... Pasalubungan po natin ang masigabong palakpakan ng pagdating ng ama ng lungsod ng Maynila, Mayor Francisco Isko Moreno Dumagoso. Pagdating ng ama ng lungsod ng Maynila, Mayor Francisco Isko Moreno Dumagoso. Maupo kayo. Maraming salamat sa ating tagapagpakilala, sa ating pong minamahal na superintendent, masipag at naging partner ng city government para sa ating mga mag-aaral dito sa lungsod ng Maynila sa public education system, na maitawid ang mga mag-aaral natin sa blended distant learning na siya namang naging pamantayan halos lahat ng ilang at mga paaralan o district schools or divisions sa ating bansa, at madalas na binibigay na example ni Secretary Briones ang Division of City School ng Manila dahil sa pamumuno ni Dr. Magdalena Lim. At maraming salamat din sa kanyang mga kasama sa Division of City School family. Sa atin pong nauubos ang lapis, tasanang lapis, kakakrokis, at hindi na rin nakatutulog sapagkat architect. Talaga pong ang layunin ko'y maisaayos, maibalik ang dangal ng ating lungsod at maibalik ang dignidad ng mga kababayan nating higit na nakararami na nangangailangan ng tulong ng ating pamahalaan. Ang nagdisenyo ng mga bahay na bato, gusaling matataas. Bato na talaga. Yung isa po, malapit dito. Yung 20-story yung condominium. Para sa ating mga kababayang matagal nang nangungupahan na magkaroon ng sariling bahay, 42 square meter, 2 bedroom. At ganun din yung mga kababayan nating squatter na katulad ko dati, na nasa tabing ilog, nasa ilalim ng tulay, nasa tabing dagat, na magkaroon ng kapanatagan na sila umulat bumagyo, may masisilungan at mga pagawaing bayan pa na kanyang iginuhit ang ating nung minamahal architect Balmores. Si Balmores. At siyempre, kung may gumuhit, may maggagawa. Yun naman ang siyang pinamumunuan, at maraming salamat sa ating DPS,
DEPW o City Engineering Office na pinamumunuan na hindi na rin natutulog at wala rin tulugan kasi madalas ko siyang kasama sa kalsada, Madalas si mag-inspeksyon, Andres na yan. at panatilihin ng lahat ng mga ginawa. Huwag masira. Mapangalagaan. I-maintain ang ating minamahal na City Engineer, Engineer Arman Andres. Si Arman Andres. At ang kasama ko sa paglilingkod sa bayan na lagi nakangiti, mahal na mahal ng 3rd District. Ito, pag nakita mo to, kahit may problema ka, mawawala na problema mo, makita mo pa lang yung mukha niya. Kasi malayo pa lang, o malapit man, lagi siyang nakangiti. At masipag na naging konsehal at sinipagang maging lingkod bayan, naging congressman, dumoble sipag, o balang araw, magiging bahagi siyang pamahalaan ang ating buong lungsod. Ang 6 na distrito ng lungsod ng Maynila, 2 milyon mahigit na mamamayan na taga-lungsod ng Maynila, ang ating minamahal Congressman Yul Serbo. At ang ating punong guro ng paaralang ito kung saan maitatatag ang bagong gusali na aking ipinangako. Ilan sa inyo dito ay nasa opisina ko. At ipinangako ko sa inyo, ilang buwan pa lang ang nakakaraan. Pumanatag kayo. Gagawa kami ng paraan sa maliit naming kaparanan bilang lungsod na kayo ay magkaroon ng inyong sarili. Hindi na squatter. Hindi na may pangamba. May kapanatagan na siya nyo namang maisasalin sa susunod na liderato ng kanya-kanyang miyembro sa buong Maynila. At may awa ang Diyos, matapos ito sa lalong madaling panahon. Pero tiyak matatapos sa lalong madaling panahon. Si Andres, adik gumawa yan eh. Hindi yan nagpapahinga. We make sure when we build fast, we build efficient. Because time is always of the essence, especially in our situation. Tama yan, Yorme. Hindi talaga tumitigil ang oras. Ang ating pong punong guro, kaya bagay lang slogan talaga na bilis kilos. The Philippines Manila Council, Mr. Rodel C. Sampang. At 10 ng iyong mga kasamahan. Totoo po yung sinabi ng ating council chair na ang Boy Scout ay bahagi ng ating lipunan na maggabay sa mga bata sa loob ng paaralan. Ako po sa Rosario Almario Elementary School. Ako po ay naging Cub Scout. Kasi pag bata, Cub Scout pa. Tapos pag tumatanda ka na, grade 5, grade 4, grade 6, nagiging Boy Scout ka na. But when we were, I think, grade 1 o grade 2, pati yung pagtatay ng 8-nap, tapos yung napilayan, yung pag, spray. We were taught to be resilient, and that is true. When our chairman said, maging resilient ang mga bata. Kakuha ng mga skills, practical skills sa loob ng scout. Scouting. Na siya naman, hanggang ngayon, 47 anyos na ako, parang ayaw nyo maniwalang 47 na ako. Hindi ko naman kayo masisisi.
Mukha ba ako 19? Naintindihan. niyo na yun. Naintindihan na. Pero totoo. Kaya bagay na ipagpatuloy yung gawain ng Scout sa loob ng paaralan. And I'm happy that we have the support of the Division of City School to continue to help and add more skills or extra knowledge or extracurricular activities, but the productive one, like scouting. So, on behalf of the people of Manila, on behalf of the parents, especially sa public school, public education system, sa inyo, Boy Scout, sa lahat ng bumubuo, maraming salamat sa paglilingkod ninyo sa ating lipunan. Thank you very much. Today, we don't only say thank you through our words. We'll show it to you through our action, showing to you our gratitude. Now, you have a home, a place that you can call your own. Hindi na rin tayo squatter. Kung inalis natin ang squatter, na mga squatter na nanirahan, nakiturok ng nakiturok, tumira ng tumira sa mga lugar na hindi kanila dahil sa hirap ng buhay, ngayon, at least, marigaluhan man lang ng siyudad ng Maynila ang pinakamatandang council, Boy Scout Council sa buong Pilipinas, na ngayon ko lang nalaman na mas matanda pa pala sa pagkakatatag ng BSP o Boy Scout of the Philippines. No? So, masaya ako para sa inyo. At sana, magamit ninyo to ng gusto at maging kapaki-pakinabang ito sa inyo bilang organisasyon at sa inyong mga miyembro at mga future members of Future Scout ng ating lungsod ng Maynila na kapitolyo ng bansa. Now, let me take this opportunity to thank also our fellow community workers, mga halal ng bayan sa ating komunidad, sa ating mga barangay chairman, kagawad, secretary, treasurer, tanod, XO, lupon, na siyang naging partner ng siyudad ng Maynila na ihatid ang mga pagkain buwan-buwan sa kani-kaniyang pamilya sa kani-kanilang nasasakupang barangay. At naging partner natin na itaguyod na ipatupad ng maayos at mainam ang mga alituntunin patungkol sa pag-iingat sa impeksyon ng COVID-19. In fact, some of them paid the ultimate price of serving our people. Some of them got infected and succumbed from the infection sa COVID-19. So let me thank you and show to you also that we will not waste time as a city government to continue to develop, and you're going to be a witness today, no? Na ilang oras na lang, 2022 na, gumagawa pa tayo. Yang handog namin para sa inyo na mga kasapi ng ating pamayanan sa lungsod ng Maynila. Thank you for your service. Now, we have a new task together again with our Manila Police District. Oh yeah. With you, barangay. Ang ganda ng Manila Police District, ang present nila doon. Unit. We have a new task. Yung kapatid ni Megatron dumating na. Si Omicron. Pinatatawa ko na lang kayo dahil sa hirap ng buhay, sa hirap ng buhay na dinaranas ng ating mga kababayan, lalo na yung mga naperwisyo ng udet. May pandemya na, may infection na, wala ng trabaho, sarado negosyo, hirap maghanap ng trabaho, tapos bigla pang lalanusin ka ng bagyo. Ngayon, meron na namang threat. There is an imminent threat. Again, no? With the past
moving or spreading of coronavirus Omicron variant. Now, this is our challenge again. Pasensya na kayo. Ay, hindi ko naman kaya ito mag-isa lamang. Kailangan ko ng tulong ninyo. Isa sa mabisa na nakita ko, base sa karanasan natin, sa loob ng 1 taon at 9 na buwan, halos o 10 buwan na, sa loob ng pandemyang ito, kapag ang tao may direksyon, kapag ang tao nabigyan ng alituntunin, at kapag ang tao nasabihan ng mainam, masinop at magalang at epesyente sa mga alituntunin, dapat tukdin na sunod ang tao. That's why I'm very proud of the people of Manila. Despite of its density, no, siksik, we are the most dense city, if not in Asia, at least in the Philippines, with regard to population per square kilometer. So we are the most dense city. But we manage together, we manage to hindi sumabog. May infeksyon, may panganib, hindi may kukubli, hindi perfecto ang gobyerno. Ngunit, sa numero hindi pwedeng may kubli na nakapagdulot ng maayos na sitwasyon sa ating lungsod ang sama-samang tulong-tulong o pagkakaisa para labanan ng COVID. Now, this is now our challenge. May Omicron, mabilis kumalat. Mabilis kumalat. Kung meron mambuti, ayon sa mga siyentipiko, if I may borrow their words, hindi siya deadly masyado. But still, why would you expose yourself in a situation? Paano? Kaya patuloy nyo pagsuot ng mask, kumbisina, modesty aside, through the effort of our beloved Vice Mayor Hani Lacuna and the suggestion of Doc Willie Ong to acquire necessary medicines months before this today, where we are now with the new threat. Meron tayong Remdesivir, meron tayong Molnupiravir, meron tayong Baricitinib, at saka Tocilizumab. Our COVID-19 field hospital is almost free of patient. We have a space. We have prepared already our testing ability on a maximum level again. We have space in our hospitals. We have doctors. We are ready for whatever it is. But that readiness with regard to Makikita mo talaga yung kaya bang yakapin ang lahat? totoong tao na nagsasalita at nagsasabi Pero mula sa puso talaga. what is important for so many instances that happened and transpired At makikita mo naman talaga yung mga gawa niya. fighting the COVID-19, we are always ahead of the numbers. Ahead in terms of capacity against possible unnecessary growth of infection. Nagawa na natin. Kaya natin gawin muli. Wala pang binabasa yan. Pagtulungan sa isa't isa. Mukhang di ko pa nakita to si Yorvin na nagbasa ng mga speech eh. Tulong-tulong. Kasi para lahat totoo eh. mailigtas ang buhay. Kasi hanggat maaari, ayoko nagsasara na, ayoko na yung mga quarantine. Lahat naman kasi ng mga sinasabi yan, nagawa niya eh. MGCQ, MECQ, Banana Q, Barbecue. Kaya hindi na kailangan talaga Okay basa-basa na. mag-prepare ng mga Tayo. speech. Ano. Kaya naman i-manage. Kaya mo magdisiplina. Naniniwala ako sa iyo. Naniniwala ako sa iyo. Naniniwala ako sa iyo. Naniniwala ako sa inyo na papangalagaan ninyo ang inyong sarili. So, Kaya sana guys, i-share pa natin to ng mga video ni Yorme para dumami pa tayo. As a citizen, by following simple and Para naman iba naman ang mukha sa gobyerno. in return, we will Mabago give more naman. policy. We'll give more Kaya time. share ng share lang. Meron pa tayong 5 buwan para mag-share ng mga video ni Yorme. Marso, Malaking tulong sa kanya yan. alam natin may nangyari. Pero, Sabi nga niya, kung may kamag-anak ka, may ano ka, i-share natin. and
3 million doses. Yung pag-share lang natin ng mga video niya ay malaking bagay na yan. May share lang natin ng 10 bawat At 149% kaibigan natin. 10 kaibigan. Pag ang kaibigan natin ay na-share din nila, di dadami din tayo. A few days ago, there is Share nyo guys, araw-araw may video naman si Yorme. Food and Drug Administration and DOH that pinapayagan na yung 5 to 11 years old na bakunahan. Because we were very successful, more CSI, 11 to 17, we vaccinated them at speed of time. Mabilis, nabakunahan. Para makita ng mga ng taong bayan ang mga nagawa sa loob lang ng wala pang 3 taon. Repeat. At kaya niyang gawin sa buong Pilipinas. Praktisado na tayo. Now, when they announce it, last Friday, I announced that you can now register your 5 to 11 years old sons and daughters or children. Ang dami nang paulit-ulit dyan na nangangako ng mga gaganda ang buhay ng bawat Pilipino. Pero hanggang ngayon, pabalik-balik na lang sila. Pero hanggang ngayon, tingnan natin ang mga buhay ng dyan. Ganun pa rin naman, wala nababago. Speed of time again. Lagi mabilis ang kilos. Ito na, nakita na natin kung paano gumawa. Ang inyong tungkulin bilang mamamayan. At kitang-kita na sa lahat ang nagawa niya. Gampanan ninyo ang inyong tungkulin bilang tagapaglingkod sa komunidad, sa barangay. Kami naman sa local government, national government, maliwanag na maliwanag pa sa sabaw ng pusitika nga sa mga nagawa ni Yorme. we will try to go beyond what is required. Magmula D1 niya hanggang ngayon, tuloy-tuloy. Salamat sa Diyos. Hindi tumitigil na gumawa ng para sa bayan, para sa tao. And all the challenges Bawat Pilipino. What matter most today, Lalo na yung Manilinyo. Kaya tomorrow o bukas, sisikat ulit ang share guys sa mga video ni Yorme. sa ating bansa, sa ating syudad, at sa mundo, at sa bawat isa. There is hope. And we thank the Lord. And I would encourage each and every one of you, whatever ways you have and you know, talking and makikita mo naman ang politika na may ginawa o wala that there is higher being among ourselves. Dami dyan, pabalik-balik na lang po sa politika pero hanggang ngayon We do our best and we let God do the rest. wala talagang nagawang maganda sa bansa natin. Puro lang pangako. What? Of life. Salamatan natin ng Diyos. Ilang araw na lang. Thanks God. Tatapos na natin ang 2021. Ito tayo, buhay pa. Habang may buhay, may pag-asa. Ika nga. Maraming panalangin, marahil hindi nadinig. Maraming hangaring, maraming hindi nakamit. Pero ang importante, nalagpasan natin ang hamon ng 2021. Kaya nalagpasan natin ng 2020, nalagpasan natin ng 2021. Kaya sabi ko, bukas sisikat mulit ang araw. At magliliwanag ulit ang ating buhay. There is hope. There is always hope. Anchor to hope. May pag-asa. Makakaraos tayo. Itatawid ko kayo sa pandemyang ito. Sa lahat ng anumang uring kakailanganin. That's it, El Presidente. So muli, maraming salamat sa inyo. Happy ako sa Boy Scout. Yung laway ko nasa lanin nyo. Ayan na. Good things come for those. May ebidensya na. Yung pangako niya noon. Ayan na, tatayo na. Ngayon, ito ang patunay na ang laway ko nasasanla. Yeah. Masaya ako para sa inyo. Pagpalain nawa kayo ng pong may kapal. Maraming salamat sa serbisyo ninyo sa ating lungsod. I love you. Magandang araw at pagpalain nawa kayo ng pong may kapal. Magandang araw din sa Yorme. Manila, God first. So, ayan guys, ang buong ni Yorme, speech niya. Kaya sana guys, kung maaari, share natin ng mga video ni Yorme.
para dumami naman tayo ng dumami hanggang bago mag-eleksyon. So makikita naman natin kung paano siya kumilos. Kaya nga tinaguri ang bilis kilos ang kanyang slogan, kasi makikita mo naman ang lahat ng nagawa niya. So ayan guys, ang mga kanyang mga ano diyan, si Andres, si Balmores, yung mga ano niya, yung architect at saka yung city engineer. So ayan guys, maraming salamat ulit sa inyong panonood. Abangan ulit natin bukas ang aktibidades ni Yorme. Kaya wag na tayong mag-atubili pa, i-share na natin mga video ni Yorme para dumami tayo. Kaya mula dito kay Pugay Kamay 89.tv, maraming salamat guys. Abangan natin ang mga susunod na aktibidades ni Yorme. Kaya maraming salamat sa panonood. God first.